Ginataang gabi nga mga sombreros ang ating lulutuin for today's video. Diba ang saya namin ni nanay sa trailer kung kaya dapat tapusin nyo ang video na ito mga sombreros kasi masaya, masaya. Nanguha pala ako ng gabi mga sombreros sa maaga pa. Hindi pala maaga, mga alas 9 pasado na ito ng umaga mga sombreros kasi nga kailangan may natural light. Kailangan sumisikat na yung araw kasi nga yung camera natin hindi gaanong kagandahan. Kung kaya dapat may sikat ng araw kasi nga diba pag umaga hindi pa ganun kaganda yung sikat ng araw. Kung kaya walang gaanong natural light, no? Low key pa yung camera natin. So mas lalo pa. So ito mga sombreros, meron dalawang uri ng gabi akong kinuha. Ito yung puti at saka yung green yung kanyang stalk or yung kanyang tangkay. Meron pang isang uri mga sombreros actually. Ito yung puti rin siya pero maliliit na klase. Ayan. So nanguha pa rin ako mga sombreros. Kailangan damihan ko kasi yung target namin dito mga sombreros kapag nag-vlog ako ay pang maramihan na. So kumbaga pa dalawang beses namin ulamin sa tanghali at saka sa gabi. O di ba? Tipid na sa oras, marami pa akong magagawa na vlog or sa editing at saka sa voice over. At saka tipid din sa kahoy, no? Maraming natitipid mga sombreros kapag isahang lutuan na lang po. Ito na nga, hinimay-himay ko na at niready ko na po ang ating gabi. Ganito po ang tamang paglinis ng gabi mga sombreros. Hindi po nakakaalam, kailangan tanggalin yung balat ng gabi, yung tangkay ng gabi mga sombreros. May mga balat yan siya na parang mga hibla, parang mga fiber siya na parang mga sinulid na kapag nakain mo or naluto or hindi siya natanggal, nagluluto ka tapos hindi mo siya natanggal, ay maaring sumagabal sa pagkain mo or magkakaroon ka ng indigestion, hindi siya matutunaw sa loob ng tiyan, so magkakaroon ka ng sakit sa tiyan or kumbaga pa magkakaroon ka ng kabag. Parang ganun po siya mga sombreros. Medyo matrabaho siya, oo, pero masarap kasi ang gabi. Ito lang yung pagkain na hindi mo pwedeng kainin pag-araw. Kasi nga, gabi. Charong! Walay. Ay, sorry. Walay naman ang joke ni Kasombreros Dennis. So, ito na mga sombreros, no? Sa pag-ready natin mga sombreros, pwede rin siyang, yung dahon, pwede mo siyang ibilad. At saka, pwedeng yun yung gataan mo or yun yung gawin yung ulam. Pero sa akin dito, naglagay lang ako ng parang 2 pirasong dahon. Kasi nga, wala, trip ko lang. Ito rin mga sombreros, ang challenge sa paghihimay-himay ng kanyang mga fiber, ang kanyang balat, kasi nga mansyahin siya at saka hindi siya natatanggal agad. Ay, ang ginagawa ko dito, hinayaan ko na lang kasi mga ilang araw natatanggal rin naman siya ng kusa. Pero pag tatanggal mo siya ng tubig or ng sabon or ng iba pang mga, pwede naman siguro mga yung oxalic at saka yung chlorine, mga sombreros, pwede yung gamitan o ng Zonrox. Ito mga sombreros, hindi natin ito isasama kasi itatanim ulit natin para dumami palalo ang mga gabi. Kasi nga, ang gabi mga sombreros, crucial lang sa dumadami, pero mas maganda kapag tinatanim mo siya. At saka yung mga dahon na to, hindi natin ito itatapon at ilalakip sa ating lulutuin. Kasi paborito ni Inday Babe at ng mga baboy ang dahon ng gabi mga sombreros. Dito sa probinsya, marami kang pwedeng ulamin kapag marunong ka ng maraming strategies. Nagkumutan pa ako ng gata mga sombreros kasi nga, gagamitin natin mamaya sa ating recipe charong. So 2 beses ko siyang pinigaan. Unang beses na piga, tsaka yung pangalawa yung gagamitin nating parang unang sabaw doon sa ating gabi mamaya. Si Toto pala ang nagkukudkod ng nyog dito mga sombreros. Pinisat ko na rin pala ang ating luya, kagaya ng pagpisat at pagpukpok natin sa kapatid natin at anak natin hindi mautusan at inuuna ang TikTok sa paglalaba pagka uwi ng bahay. Charong, harsh yan. Ay, sorry. Hiniwa ko na rin pala ang ating sibuyas. 2 sandok lang po ang gagamitin natin dito sa una mga sombreros. Parang ito yung gagawin natin mantika. Hindi na tayo gagamit ng mantika kasi nga diba gata na siya. So sinilagay ko na yung ating sibuyas at saka yung ating luya. Kung gusto nyo, kung trip nyo maglagay ng bawang, so po pwede rin po ng mga iba pang ingredients at saka ng bell peppers, ganun sili. So depende na po yun sa inyo. Nilagay ko na rin po mga sombreros ang ating gabi kanina at kumuha na rin pala ako ng tanglad. Yung tanglad mga sombreros, dinamihan ko at saka kinuha ko rin yung parang dito yung ugat niya kasi tatanim ulit natin. Kailangang mahilig tayo magtanim dito sa probinsya mga sombreros. So ganito lang pagtali. Ayun, nilagay ko na yung ating pangalawang sabaw. Pero yun po yung unang piga mga sombreros. Nilagyan natin ating pampalasa, yung magic sarap at saka ang asin. Ito, bumili pala ang aking nanay ng tuyo mga sombreros. Pero hinati ko lang siya. At saka nanguha na ako ng malunggay habang pinapakuluan yung ating gabi mga sombreros. Yung malunggay na pampahaba ng buhay, masustansyang tunay. Charang! Hinugasan ko rin po siya mga sombreros kasi maalikabok. Kanta mga sombreros, ako rin po nagpe-prepare, nagre-ready at naglinis lahat-lahat. Ako rin po yung cameraman. Kasi nga si nanay may trabaho rin siyang iba.
Pero yun po, enjoy na challenging para sa pangarap ay patuloy lang ang laban. Charong emotional. Hindi po, ganun pa, laban lang po mga sombreros para sa pangarap. Since luto na mga sombreros, ay yun nga, nilagay natin ang ating malunggay na sadyang masustansyang tunay. Kung kayo mga sombreros, kung gusto nyo lagyan pa ng sili, ng iba pang ingredients, ng paminta, sa inyo na po yan, no? Ito na, luto ng ating ulam for today's video. Mabango siya mga sombreros. Lalong-lalo na merong tuyo. Ayan, yung kalahating tuyo, ayan, pinrito na natin mga sombreros. Masarap siya. Siyempre, gagawa tayo ng sausawan. Ayan, ang sausawan natin, suka at saka bawang at saka sibuyas. Tinakpan muna namin siya mga sombreros kasi magpapakain kami kay Inday Babe. Si Inday Babe kasi kapag alas 11 na, busy time na yun dito sa amin kasi papakainin ko siya. Pinapaliguan din siya ni nanay kasi nga buntis siya, lalo na pagtanghali at saka mainit. Ang mga baboy in general mga sombreros ay gustong-gusto nila yung malamig-lamig at saka mamasa-masa yung kanilang katawan. Kaya minsan ay lumulublob siya sa mga putik, ganoon sa mga basang mga area mga sombreros. Kung napanood niyo yung previous vlog po natin, ay ma-organic po ang kinakain ni Inday Babe. Less gastos siya at saka masustansya pa. Nagsaing na rin ako dito sa labas mga sombreros. Ayan, no, nagre-ready na tayo ng ating fast forward na po ito mga sombreros. Nagre-ready na tayo ng ating tanghalian. Nagpe-pray tayo. Siyempre nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng blessings ng ating buhay. Ang Diyos po ay kada minuto, kada segundo ng ating buhay ay pinoprotektahan tayo. Imagine po mga sombreros, may mga taong lumabas lang, tapos binaril, lumabas lang, nabangga, nag-aantay lang ng masasakyan, nahagip ng sasakyan, o nahagip ng mga truck, nahagip ng mga kung ano dyan, tapos namatay. Kung kaya maraming reasons mga sombreros na hindi natin namamalayan sa physical world ay pinoprotektahan pala tayo ng Diyos. Kain pala tayo mga sombreros, sorry hindi ko na kayo nayaya. Kasama ko ang nanay ko, minsan hindi pa kami magkasama mga sombreros kasi nagbo-model lang ako dito ng kain lang ko ng konti, tapos lilipat ako dun sa loob kasi nga may ginagawa siya, tapos sasabay ulit kami ng pagkain. Malungkot ang buhay ko. Hindi ko lang mag-isa kumakain. Kaya parati kami nagsasabay ni nanay mga sombreros. Minsan nga solo ako, pero sa behind the scene, behind the camera po ay dalawa po kaming kumakain. Ayan, tuyo at saka masarap silang i-partner mga sombreros, yung tuyo, tapos may suka, tapos may onion, may bawang, at saka may mga ano pa, may gulay. So masarap po siya mga sombreros. Masaya po ang vlog na ito actually. Halos naman sa lahat ng vlog. Charong, ay sorry. Pero yun po, masaya po talaga ang vlogging. Lalo na kapag passion mo talaga, ayan tuyo. Passion mo at saka mahal mo yung ginagawa mo. Kahit gano'ng kahirap, gano'ng daming tiis ang dapat mong pagtiisan at saka pagtiyagaan, kailangan mo lang talagang, ayan, cheers daw sabi ni nanay. O, yan, o. Mag-cheers yung dalawang yan. O, diba? Akala mo talaga mga mamahalin yung mga inig. Kape lang yan at saka gatas mga sombreros yan. Cheers daw sabi niya. O di, sinabayan ko yung nanay ko. Pasayahin pa ang nanay ko, kaya sabi nila parang hindi pa siya senior, no? Parang kumbaga pa 28 years old. 28 years old. After 6 days ng pagkain, uy, sobrang tagal yan. Ubos na yan. Ubos na mga sombreros ang kanin. Wow! At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang gabi mga sombreros ay may English name na taro. Taro, T-A-R-O. At may scientific name na Colocasia esculenta. Kapag nagmamature na ang gabi mga sombreros, ito kasi medyo bata pa, nagkakaroon siya ng corm. Lumalabas dito yung mga laman niya na edible din po. Ang gabi mga sombreros or taro sa botany ay tinatawag or categorized as root vegetable. Pero yun nga, pwede rin siyang gawing dessert kasi nalagay sa mga bilo-bilo, sa binignit or sa lugaw. Yun po. Ito, nadaanan sila ng baha. Kung kaya medyo hindi sila, wala pa silang corm. Wala pa silang nung parang laman mga sombreros. Pero nagpapasalamat kami sa Diyos kasi yung gabi hindi siya namamatay sa baha. Nakaka-survive sila. Yan. Ang salitang taro mga sombreros ay isang Maori language. Ang Maori mga sombreros ay isang tribo sa bansang New Zealand. Ang nagbigay ng pangalang taro ay si Captain James Cook. Si Captain James Cook naman po ay tanyag o isang tanyag na manlalayag, cartographer at saka naval officer. Nakilala siya or naging famous pa siya sa kanyang 3 major voyages. Mainly sa Pacific Ocean, sa New Zealand at saka sa Australia. Captain James Cook. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam. Kung kaya dapat, alam mo, muli po ito po si Kasumbrang Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nag-iipon ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge at syempre sa tawa mga sombreros. Muli po, paalam, see you sa next segment. Gabi kayo dyan.
Ang bigat na. Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toto's still crying for this big bug. Our vocabulary term is blithe. Ala, sige, iyak pa. Bunganga mo, Toto. Ang laki-laki, kita ng lang. Ang blithe, mga kasambreros, ay adjective. Ito po yung pagpapakita. Usually before noun po ito ginagamit yung blithe, mga kasambreros. Ito yung pagpapakita mo na wala kang ka-concern, wala kang kapaki-pakialam sa bagay na ginagawa mo. Parang ayaw natin ng ganito. Pero usually sometimes mga taong parang dead ma lang sa mga bashers, no? Para sa mga nega. Depende po siya sa mga scenarios o sa instances natin gagamitin o sa sentences natin gagamitin ng blithe. Ang mga possible synonyms po natin dito ay heedless, careless, untroubled, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto Alfonso is a rebellious teenager. Was blithe about his failing grades. Blithe. Alfonso. Do you know Alfonso de Ocampo? Si Alfonso de Ocampo, mga kasambreros, ay isa sa 13 martir ng Cavite. Kung kaya, para bigyang pugay, ay pinangalan ng isa sa mga cities nito na 13 de Martires, Cavite. Si Alfonso de Ocampo, mga kasambreros, ay namatay or pinatay. Basahin natin about death, no? Philippians 2:8, nagpangbaba siya si Jesus at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Isaiah 53:12, dahil dito siya'y Jesus, aking pararangalan, no? God will pararangalan or will reward or will honor or will exalt Jesus Christ kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang, Jesus Christ, ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang makasalanan or inako ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So, or bell pepper may scientific name na Capsicum annum. Alam niyo ba, mga sombrero, sa botany, ang atsyal po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa kanyang bulaklak mismo na de-develop ang kanyang bunga, ang kanyang buto na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pero niya, ang bottom line, masintusin natin ang mga prutas gaya ng star apple, ng duhat, ng mangga, and so on, ay doon po na-develop ang kanilang bunga. Now, from bulaklak, doon po naluluto or nahihinog ang kanilang prutas na magiging buto, mga sombreros. Pero yun nga, ang bottom line ay nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong nagagamit na atsyal. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko si Kebricyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech.
At sa tawa, syempre, si Toto ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masawalang nangyayang lalo pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!